Patulong naman po. 'Di ba sila nagbi-visit Iloilo? Na-scam po kasi ako ng nasabing isang agent daw. Sabi tutulungan niya ako ma-close yung account ko. Tatlo lang sana kasi wala na ako pambayad. Lahat po yun mag-overdue. Kinakapos kasi ako. Sabi niya, hindi ko pa mag-apply ng ibang apps para matapalan yung system. Para ma-close, kaya sa desperado po ako, sinunod ko yung mga loan na na-approve. Pinagsisend ko po sa kanya lahat with picture. Wala po talagang waldas. Hanggang umabot ng 13 apps. Lahat di ko mabayaran. Dahil nga na-scam ako, lahat na po nag-i-email sa akin ng nag-change SIM na po ako kasi hinaharas ako ng mga OLA. Yun lang. Okay. Sige. Talakayin natin itong ganitong klase ng sistema, no? Na para makaiwas kayo sa mga ganitong klase ng mga scam ng mga kunwari tutulong sa inyo. Tara, talakayin natin. So yun, welcome back mga kadyani. Magandang araw po sa inyo lahat. Sana po kayo po ay ligtas at maayos ang sitwasyon ngayon after ng bagyong nangyari ngayong nakaraang araw. So yun, kung newbies po kayo, paki-like na po at sa mga solid at loyal subscribers ko po, marami pong salamat sa patuloy na support at pagtangkilik dito sa aking channel at paki-subscribe na po, like, share, hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa OLA. Okay, sagutin natin yung tanong niya. No, kaya ito, this channel is for tackling about the aftermath kung sakasakaling kayo makahiram dun sa mga OLA na may mga history na mga hindi maganda. Yung mga may kaso, mga may revoke at may mga cease and desist order. At hindi ko po nilalahat ng OLA. No? Hindi ko po nilalahat ng OLA na ganito ang klase ng sistema. Tinatalakay lang natin dito yung karamihan at yung mga ilan sa mga OLA na mapang-abuso doon sa mga borrowers nila. Okay? At disclaimer, di po ako attorney. Ordinaryong tao lamang po ako na nais tumulong sa mga biktima ng mga online lending apps na ito, sa mga abusado ng unfair debt collection practices ng mga OLA, para magkaroon kayo ng ideya paano nyo haharapin, paano nyo lalabanan yung sitwasyon na ginagawa nila sa panghaharas sa inyo. So yun, sabi niya, di ba, sa unang paragraphs, yung kanya sinabi na nagbibisit ba sa Iloilo. Hindi ko po alam kung yung mga OLA ninyo. Sabi nyo kasi nagpupunta ba, pero mostly wala na mga nagpupunta is Digido at yun lang, NCR kadalasan talaga si Digido, kahit sa labas mga karating lugar like Rizal, Bulacan, yung mostly minsan Cavite, yan, Batangas may paminsan-minsan, pero sa Iloilo, Visayas, Digido parang may ilan pero hindi, baka wala kayang Digido sa nahiraman nyo, no? Sasagutin ko lang kung ang OLA nyo wala naman doon sa mga listahan ko ng mga may OLA na may possible home visit, wag na po kayo mag-alala. Okay? Na-scam po kasi siya ng nasabing agent. Hindi ko alam kung anong agent siya, kung OLA agent ba yan o OLA agent ng Buraburagang. Okay, eto, payo ko sa inyo, wag kayong lalapit o maniniwala sa sinasabi ng mga agent o mga OLA agent na tutulungan kayong ma-disclose para mawala yung inyong loan at mawala na nga sa system nila yung account ninyo. Tanging sa apps lang po kayo magbabayad. Huwag kayong maniniwala dyan sa mga agent kuno na tutulungan kayo. Laging tandaan ninyo, sa apps lang kayo magbabayad. Ngayon, kung wala na yung apps ninyo, nabura nyo na, na-install nyo na, tapos wala rin sa Play Store, huwag muna kayo magbayad. Yun lang po ang sinasabi ko. Kasi minsan bumabalik yan sa Play Store. Minsan naman sa email ninyo, nag-i-email sila kung paano kayo magbabayad. Pero always remember na kapag may trust issues kayo doon sa agent, huwag muna kayo magbayad. Hintayin nyo yung pagkakataon na babalik sila. Ngayon, kung talagang mas maganda, humingi kayo talaga ng tawag doon ng customer service hotline nila kahit na sarado na at kung bibigyan nila i-number lang, tawagan nyo muna. Baka mamaya ma-scam na naman kayo. It is better to be mas safe kaysa ma-scam. Tandaan nyo yan. Tapos, ito pa, tatlo lang yung OLA niya, pero ang ginawa sa kanya ng agent ay mag-apply daw sa ibang apps para matapalan ng system, para ma-close daw. Kaya yun, sa sobrang desperado, tandaan ninyo, ito yung lagi sinasabi sa inyo
Huwag kayong basta-basta naniniwala diyan sa mga sinasabi ng mga yan na tutulungan kayo at kailangan niyong mag-apply sa ibang OLA para lang pagtakpan o para matapalan o para ma-disclose at para ma-close yung iyong account sa OLA na yan. Wala nakakagawa niyan. Kahit yung OLA agent na yan, bibigyan lang kayo niya ng problema. Huwag kayong basta bayad-bayad dahil desperado kayo mabayaran. Mas lalo kayo malulubog sa utang. Tandaan nyo, iwasan ang tapal system. At ito nga, sinunod nga niya hanggang sa na-approve lahat, hanggang umabot nga ng 13 OLA yung kanyang nahiraman. Yun ang pinaka-problema. Na umabot na ng 13, nadagdagan na 10 mula sa 3. Diba? Buo ka na sa utang, kukulting ka na ng mga OLA na yan. Tapos, di pa ako sure kung saan nyo dinala yung pera, no? Binigay nyo ba lahat doon sa all agent, doon sa agent na sinasabi ninyo, lalo na loan ninyo? Doon nyo ba pinadala sa kanya with your picture, with your info? Tandaan ninyo, huwag kayong magbibigay ng kahit anong info, ng kahit anong mga OTP sa kung kayo ng Poncio Pilato na humihingi niyan. Personal pong informasyon ninyo. Delikado po yung mga ginagawa natin ganyan, ginagawa nyo ganyan. Pwede nila kasing gamitin yan para mag-loan sa iba, para gamitin sa ibang sa mga transaksyon, maaaring gamitin yung profile ninyo para mag-loan din sila sa iba, at hanggang sa kayo na mismo ay gamitin na sa mga hindi magandang modus. Kaya nga minsan ginagamit mga Facebook page, mga picture ng iba, di po ba? Tapos sasabihin, ito yung nanginingil, at ito nangutang, ito ganyan, hanggang sa sirain na yung pangalan mo. Tapos pag ganito yung mga mangyayari sa inyo, tandaan ninyo, mag-report po kayo sa SEC kung ano yung mga OLA ninyo. Mas maganda na rin meron kayo formal complaint. Hindi ko pa nagagawa kasi yung video para paano mag-file ng complaint sa SEC, kung paano yung guidelines, kung paano yung guide ko, tuturo ko sa inyo susunod na talaga. Medyo busy talaga ako ngayon. At ayun nga, pag nag-file kayo, then siguro hingi rin kayo ng tulong kung talagang naharas na kayo, problemado na kayo. At kung may ebidensya kayo kung sino yung nag-scam sa inyo, ipakita nyo na sa PNP Anti-Cybercrime o sa NBI Anti-Cybercrime para kung sakasakali. Ito kasi ang problema no? Hindi mo alam kung saan gagamitin yan. Marami nakuha sa inyo. Yung pera, ulitin ko, tanong ko lang ha, saan kaya napunta? Binigay nyo ba o hindi? O kung sa inyo napunta, tapos pinag-access, wala naman kayo nakuha, yun na masama. Naka-loan kayo sa lahat ng mga yan, tapos wala kayo nakuha. Grabe naman yung sitwasyon ninyo. Di po ba nakapag-loan kayo sa lahat ng yan, tapos wala kayo nakuha pera? Kayo talaga yung mapabaon, kayong guguluhin. Ingat po kayo. Ngayon, tama, mag-change SIM na kayo, mag-deactivate po muna kayo hanggat maaari. Diyan, sabihan nyo na yung mga kaibigan ninyo, unahan nyo na. Kasi nga, nakakalungkot lang isipin na ganito. Gusto ko sa inyo maiwasan, ikakatakal ko yung mga ganitong issue para maiwasan yung mga scam ng mga OLA agent. Ito, ang kapal ng mukha nito. Magkano bang isang OLA para sabihin nilang burahin? Kasi nung last year may ginawa ako ganyan, alam ko 500 isang apps. Ay kung may 5 ka, ay kung may 10 ka, di 5,000 agad, di ba? Pero na rin lumapit sa akin na ganyan, no, na nakuha na daw siya ng malaking halaga, imbis na pang-tuition daw ng anak niya o gagamitin para sa anak niya, napunta lang doon. Lumapit sa akin, nabigay na pala niya yung pera. Kung maaga siya nagtanong sa akin, siguro sabihin ko wag kayo magbabayad, wag kayo magbibigay. Hindi nakakatulong yung mga yan. Ngayon kung all agent ito, ang hirap, di mo alam kung anong OLA siya, di ba? Dapat nalaman nyo, save nyo lahat yung screenshots ninyo, save nyo lahat kung anong OLA ninyo, lahat ng transaction ninyo doon sa mga OLA na nahiraman ninyo, isave nyo po lahat yan. Kung sa inyo nakuha, kung saang number napunta yung inyong mga niloan, kasi maaari talaga yan na ginamit nila o something para matrace din kahit paano. I-report nyo po para magkaroon kayo ng linaw kung sakasakali. At tawag po tayong basta-basta nga, sabi ko sa inyo, naniniwala may tutulong sa inyo na matatanggal nila yung record nyo, yung account deletion. Sa apps lang po ginagawa yan, wala pong iba. Ngayon, kung nakapag-close na kayo, kunwari ako, example, nakapagbayad na ako ng tama, kailangan hilingin nyo doon sa kausap nyo agent mismo, hindi yung agent na yan, nabuburhin at pautangin kayo sa iba para lang daw ma-close. Huwag na kayo maniwala. Lagi ko sinasabi sa inyo, huwag kayo naniniwala sa mga ganitong klase ng modus. Mahihirapan lang kayo lang mababaon sa utang. Nakakalungkot lang pong isipin na
Marami pa rin ang biktima ng mga OLA na biktima pa ng mga agent, ng mga mura-buragang, ng mga agent kuno na nasa OLA tapos gagamitin yung info ninyo. Ingat po kayo lalo ngayong panahon ng kalamidad. Talamak po talaga ang scam ngayon. So yun mga ka-Johnny, hanggang sa muli. Ito lang po muna tayo ngayon. Bukas natin talakayin sa SEC website kung paano mag-file ng formal complaint sa kanilang email. Marami po salamat sa suporta at itong nilingkod ka Johnny ng Johnny Tortibet, Johnny Depp, usapang utang, usapang OLA.